Eto na mga idols ang ating pinaka-hinihintay na bagong mga scooter na ating aabangan ngayong year 2025 model. Finally, eto na ang bagong NMAX 155 with Yamaha Electronic CVT transmission or turbo version. So mga idol, sino nang excited? Plus syempre, ang bagong labas na maxi scooter, ang new 2025 model na PCX 160. Ayan mga idols yung ating aabangan this year 2025. And malamang maybe first quarter or second quarter of the year ay makikita na natin at ilo-launch na to. Kaya mga idols, tumuto kayo sa ating YouTube channel at Facebook page, Boyat Salabaria. Yan po ay ating ihahatid sa inyo ang updated Moto News kung sakaling meron ng final price at syempre launching ng bagong mga model na to. Bago lahat mga idols, tignan natin ang kumpletong details ng specs and features ng dalawang model na to. At sa inyong palagay, ang makakakuha ng atensyon at final na pipiliin mong bagong 2025 scooter in maxi style category. Aba, napaka-porma pareho nito. Very premium at hindi lang yan, elegante ang mga design. Kaya huwag niyong kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel at supportahan ako sa ating Facebook page, Boyat Salabaria, like and follow na yan. Mag-send message lang kayo kung kayo po ay merong balak bilhin na mga bagong motorsiklo. Ayan, tignan natin mga idol ang mga details at top features ng bagong Yamaha NMAX with Yamaha Electronic CVT. Unang-una na dyan, meron tong bagong TFT navigation display. So marami tayong pwedeng makuhang bagong features para sa year model 2025. Meron na rin tong Garmin navigation at hindi lang yan, ang kanilang Y-Connect, Yamaha Connect Plus meron tong T-Riding modes. Plus turbo, Yamaha Shift na. Ayan po, meron sa kanyang pinaka-switches Yan po yung ating magiging actual unit kung paano siya naging turbo. So mga idol, eto na yung pinaka-inihintay nating lahat kasi nga ang dami na po nagme-message sa atin kung kailan daw po ilalabas ang turbo version sa Pilipinas. Well, para sa akin, ang nakikita ko dyan, maybe first quarter of the year 2025. Kaya sa mga idol natin na meron ng pang-ipon dyan, ayan, i-ready nyo na yung inyong pambili dito. And para naman sa ating engine type, same pa rin ang displacement nito, 155cc single cylinder, single overhead camshaft, 4 valves with variable valve actuation or BVA at Blue Core engine. Max power niyan 15.2 HP at max torque 14.2 Newton meters. So mas lumakas ang ating arangkada dito. Yung torque natin umangat yan para sa turbo version ng bagong Yamaha NMAX. So mga idol, pagdating naman po sa kanyang bigat, yan pa rin po ay may total na 130 kilograms para sa Tech Max version na meron namang 135 kilograms. Pero siyempre, medyo malabo pa yung Tech Max Sana nga yan ay dalhin din ng Yamaha Motors Philippines Again, meron tayo pa rin mga version na standard or Neo para sa Yamaha NMAX at meron din tayong version na turbo version at Tech Max version. And isa pang inaasahan din natin na gawin ng Yamaha Motors Philippines yung naka-dual shock with sub-tank. Sana yan tayo hindi po tipirin ng Yamaha Philippines Pangalawa, yung bagong headlight design nito kung saan naka-projector lamp at bagong front face design. Ang fuel capacity nito ay same pa din, 7.1 liters at meron pa rin tong stop and start system. Plus, meron din itong SMG or Smart Motor Generator. Mas smoother at quiet yung ating engine para sa ating Yamaha NMAX. Mga idol, ang kanyang mga tires same pa din. Yan pa rin po ay 13-inch tubeless wide tires 110/70 by 13 sa front at 130/70 by 13 inch sa rear tire natin. Ayan ang pinaka-the best dito sa model na Yamaha NMAX Turbo. Isa rin dyan ng kanilang safety features kung saan equip tayo ng dual channel anti-lock braking system. So front and rear ay equipped ng ABS and meron din tayong safety features sa traction control. So napakaganda talaga itong bago nating NMAX Turbo. In-improve din nila yung power socket nito kung saan before charging port pa yan. Kailangan nyo pa ng adapter. Ngayon, yan po ay USB type na. Kumbaga, meron na kayong cable, pwede nyo nang may charge ang inyong cellphone, hindi na kailangan ng adapter. So yan po yung mga in-improve ng Yamaha Motors dito.
And moving on, let's compare naman ang 2025 new model na Honda PCX 160. At ang pinaka-visible na bago sa year 2025 model na to, ang kanyang front face design mga idol. Yung kanyang bagong headlight styling, yan, mas elegante, mas bold ang style. Plus yung dual shock absorber with sub-tank. Plus in-improve din yung stepboard nito at yung kanyang side profile. At mga idols, ano masasabi nyo dito sa bagong front face design ng bagong 2025 Honda PCX na to? Well, meron din silang bagong handlebar cover kung saan hindi na siya naked type. Yung pinaka last model kung saan naka-naked type. Ngayon, meron na siyang new handlebar cover. Again, yung mga dating features pa nito ay meron pa rin. Gaya nitong Honda Smart Keyless System. Meron din itong brand new TFT panel display at all LED lighting system. So yun po yung mga bago nito na in-improve nila. Again, before kasi ang Honda wala pa silang phone connection or connectivity. Ito na, pinakita na nila sa kanilang mga small displacement na mga motor. So aasahan natin sa mga iba pang model ng Honda, yan na rin ay makikita natin ang bagong Honda Road Sync. Newest phone connection. At ito po ay merong messaging, navigation, phone call or calling, malalaman natin yan. Plus, syempre, connected din sa ating cellphone. May tatlong klase din itong display type, kung saan naka-bar, naka-simple, or black and white, automatic ambient style. Again, naka-disc brake pa rin ang front with ABS. Hopefully, ang inaasa natin, yung rear brake natin ay naka-ABS din. Plus, yung ating pinaka-rear suspension with sub-tank na. At syempre, bagong USB type, kung saan meron siyang Type-C. So before ay naka-Type A yan. So itong ating engine, same pa din yan with 160cc, 4 valves, liquid cool, fuel injected by Honda at CVT transmission. Again, may mga accessories din na pwede kayong mabili dito. Mga garnish, Siyempre, mas poging tignan, mas elegante at mas premium. And meron na tayong 3 version o tatlong model ng PCX. Meron tayong CBS type, ABS type, at Honda Road Sync type. So nakita rin natin para sa CBS at ABS type, yan po ay naka-same pa rin na display yung fully digital ng old model. So ito lamang Honda Road Sync ang merong 5-inch TFT display. Hopefully hindi siya masyadong mahal din kasi ang presyo po ng ating PCX ngayon sa Pilipinas ay 150,000. Hopefully mga 5K lang idagdag nila dyan para sa bagong features na ito. Kaya mga idol, tumutok lang kayo sa ating channel sa YouTube at Facebook page dahil i-update ko kayo dito sa mga latest model na to. Siyempre, hopefully hindi na patagalin yan ng Yamaha at Honda. Very soon, i-release na yan sa atin sa Pilipinas. Ride safe sa inyo.